Hi, what's up guys? Today papakita ko sa inyo yung pag-impake ko kasi yung dalawang bag ko, may dalawang bag kasi ako na free so sa luggage. Bali 23 kilos each. Asensya na, masakit kasi yung 23 kilos each. So tapos na namin na nila Charlie yun. So ngayon yung ibabalot ko na naman is yung 7 kilos kasi 2 bags sa luggage, then hand carry is 7 kilos. So, titingnan ko kung maka 7 kilos ako nito. Kasi yung mga importante kasing dalhin guys, nagpa-print na ako ng yung ticket ko, nag-print out na ako, and then at the same time, yung dalawang bakuna ko sa COVID, kasi kailangan kasi ito eh. Yung country kasi, yung Philippines, baka hanapan ako sa airport ng mga ganito, at sa vaccination ko, na nagkaroon ako ng vaccine dito sa Canada. So, dinala ko na siya. And then, of course, yung passport ko. So, importante yun. Passport. Ano yung passport ko? Dalhin ko na rin yung yung bank. Yung passbook ng bangko ko. So, yung passport ko is yung latest 2019. 2023. Kailangan pala ito ni JP. Ito yung bagong passport ko na kinuha ko sa Calgary. Ito is expire na to. So, at saka yung PR card ko. So, importante itong PR card, passport, and then yung mga vaccination ko na mga certificates, and then yung itinerary ko. So, ito yung pinaka-importante na gamit ko. And then, BDO, BPI. So, hindi ako na baka mawala ito. Hindi. And then, ito yung binili ko kay Glenn. Yung tablet siya at saka yung keyboard na magiging laptop siya. Bibigay ko to sa pamangkin ko kasi nag-aaral na kasi siya ngayon sa college. And then, ito ring laptop na to, Acer to. Binili ko to siya $500 dito. Bibigay ko rin to sa pamangkin ko kasi kailangan na to niya sa pag-aaral. So ako, bibili na lang ako sa Pilipinas ng panibago. Swerte siya kasi marami siyang makukuha sa akin. Na kailangan din kasi first year college siya. So, yun. Dito, at saka yung charger dito. So, naplano ko na kasi na sa Pilipinas na lang ako bibili ng sarili kong laptop. Kasi mura kasi yung laptop doon. And then, alam nyo ba na wala akong masyadong dala ng pasalubong kasi hindi naman talaga, syempre, enough lang din yung pera natin na dadalhin sa Pilipinas. Kasi yung purpose naman ng pagbakasyon ko is makasama ko yung anak ko, makasama ko yung immediate family ko. At the same time, makapagpahinga naman talaga ako sa busy world na meron ako. So, yun yung rason. And then, yung mga others na mga activities, siyempre wala na yun. Kasi alam mo bang ang hirap-hirap kunin ng pera dito tapos pagpunta sa Pilipinas, igagasta mo lang. Maiintindihan ka naman ng mga kababayan mo na, siyempre, lang yung dala mo. Kaya, yung gagawin ko lang ay magpapa-Thanksgiving ako sa beach. Pero selected lang din yung mga bisita ko doon, yung mga close friends ko at saka close family relatives ko. Kasi, yun lang din naman yung mga taong tumutulong sa akin. Yun lang din yung mga tao na naging malapit ako. Hindi ko naman kailangan yung ibang tao para makapagasta ako ng pera, di ba? So, as OFW kasi, kailangan natin i-value lahat ng mga lumalabas na pera. Kaya ako,
nagdadala talaga ako ng ledger kasi dito ko sinusulat yung mga possible na gagastusin ko sa Pilipinas. 'Di ba? 4 years ako hindi nakauwi. So, syempre, i-enjoy ko yung moments ko together sa pamilya ko talaga. May mga itinerary na ako dito pero hindi talaga ako more on lakwatsa, hindi ako more on makikipagkita sa mga kaibigan ko. Kasi alam mo ba, yung mga kadalasan ng mga kwento ng mga kabatch ko dito na umuwi sila sa Pilipinas, halos araw-araw ang daming bisita sa kanila, halos araw-araw nagpapainom sila. So naisip ko, nung pagbalik nila dito, wala na, back to zero na. Sa akin naman, gusto ko din naman na i-value ko yung pera na invest ko for how many years. Kasi tumutulong din naman tayo sa pamilya eh. So, hindi ganun talaga kalaki yung dala ko. Kaya, kailangan i-budget ko to. At saka, kailangan i-disiplina ko rin yung sarili ko na usually, yung ugali natin as Filipino, yep, okay pa yung mic. Yung ugali kasi natin na Filipino is one day millionaire, then whole year, maghihirap ka. So, alam ko na minsanan lang kami makauwi, 1 month. So, i-enjoy na namin. Pero kailangan pa rin talaga na mag-isip tayo, lalo-lalo na kami, iisipin talaga namin yung flow ng pera. Kasi, pagbalik dito, back to zero na naman, tapos maghihirap na naman, mag-iipon, and then uuwi, igagasta. So, paano ka makaipon yan? Kaya ako, iniisip ko talaga ano yung mga activity na gagawin ko. Iniisip ko talaga na I have to spend most of my time sa pamilya ko. And then, hindi ako yung magbibigay ng mga... Actually, may dala akong chocolates kunti lang, pero hindi ko siya ibibigay individual. So, during sa gagawin ko na party, i-serve ko na siya doon. So, kuha lang sila ng chocolates. Kasi pag magbibigay ka per family, mahirap. Di kakasya. Mahal pa naman yung mga chocolates ngayon. So, i-enjoy ko siya together sa mga close friends ko at saka sa mga close relatives ko lang din. Kasi hindi naman kailangan na ililibre mo yung lahat para ano talaga, di ba? And then, kanya-kanya naman tayong dumidiskarte talaga. So, yun pala guys, yun yung ano ko, na dalawa yung bags ko, pero sa kasama ko may mga gamit din sila doon. So, yun na intact na yun, ready na yun. And then ngayon, 7 kilos i-prepare ko. And then, hindi ako magdadala ng maraming gamit na, like for example, magdadala ako ng, yung, siguro, maliit, konti lang. 2 t-shirt, 1 pants, 1 shorts. Kasi doon ako sa Pilipinas bibili ng gamit kasi mura kasi doon eh. And then dito din kasi, yung problema ko rin dito is yung sa pantalon. Kasi yung pantalon ko dito is, malalaki yung mga pants dito eh. So, sa Pilipinas, bibili ako doon kasi ma-adjust mo doon. Back to original siya na same, ang sukat ay sa para talaga sa'yo. And then, itong Samsung ko na, ito yung kauna-unahang phone na dala ko dito, bigay ng kapatid ko, Samsung. Basta Samsung to, ibibigay ito kay mama. And then, itong hindi ko ginagamit na ano, yung Samsung S21 Ultra. Bibigay ko dito sa pamangkin ko. So, nakabili ako ng bag ng mga anak ko. Tsaka, nakabili din ako ng cortina dito eh. Yung sa, dadalhin ko to. Kasi, mura lang to. Kasi may glass kasi kami doon na malaki. So, mas maganda na dalhin ko na siya. So, wala talaga akong masyadong bit-bit. Yung bit-bit ko lang is yung mga iiwan ko na. And then, bibili na lang ako doon mga gamit ko. Ito, alam mo ba, bibigay ko to sa kaibigan. Alam, binili ko to ng relo na to is $70 lang. Pero mahal to na relo. Ewan ko kung sino mabibigyan ko nito doon. At saka alam nyo ba guys, na tipong excited ako, happy ako, pero natatakot din ako. Paano ko i-control yung sarili ko sa budgeting pagpunta doon? Kasi sa mga naririnig ko sa mga kasama ko na hindi mo daw talaga makontrol yung budgeting mo kasi nasa moment ka na happy ka, ganun. Pero susubukan ko. First time ko pa naman na first time ko dun sa Pilipinas na magbakasyon ngayon. So susubukan ko talaga. I'm gonna have to try and I should have to discipline myself regarding sa gastos din doon. Kasi spend ko lang naman yung moments ko sa pamilya ko eh. So ito na yung bag ko. 7 kilos, binili ko to sa Amazon.
para lang talaga sa travel na gagawin ko. So excited na ako na makapiling yung pamilya ko sa Pilipinas, guys. I am very, very much excited, happy at the same time, kinakabahan din ako. So, yung flight ko is from Calgary to Vancouver. Stopover ako sa Vancouver, mga 3 to 4 hours. And then from Vancouver sa China, stop na naman ako dun for 4 hours to 5 hours, and then Manila. Sa Manila, 2 nights ako sa Metro Manila. And then, yung hotel ko sa Manila, package na doon na susunduin ako at saka ihahatid ako pabalik. Kasi, may ano pa ako may Manila to Davao flight pa ako. So, yun. I'm very much excited and happy. Talagang gusto ko na makita yung Pilipinas. Maraming salamat, guys. Tatapusin ko muna to para ready na ako para sa paggagawin kong travel. Excited na ako. Maraming salamat, guys. Until next time. Have a great day, everyone. Paalam.